Hey guys, good morning. So, kagabi, in-upload ko yung first video ko regarding sa nawalan ako ng trabaho and ganyan, yung struggles, yun yung first episode. So, ngayon, kinabukasan, i-document ko na talaga yung mga ginagawa namin habang walang trabaho, paano kami kumikita somehow. Then, itong kagabi kasi, nagprint ako. So, sobrang pinasakit nito yung ulo ko. Ang daming error na nangyari. So, 4 a.m. na ako nakatulog. Ang laki ng nasasayang na oras pag alam mo yon, natulog ka kinabukasan, failed pala yung print. So, ganun talaga. Minsan, babantayan mo yung ginagawa mo. And, ayan, ito, pinakita ko sa video yung kung saan kami naglalagay sa drawer. Yan, ready to go na yan for Abu Dhabi event. Gusto ko isama ko kayo kung paano kami nag-e-event talaga, ganyan. So, yun guys, kung yung video na to kasi guys, gusto ko din i-share kasi alam ko nabalita ko mayroon din mga nawalan ng trabaho and iba-ibang diskarte talaga eh. Lalo na ngayon, ang hirap makakuha ng trabaho dito sa Dubai. So, gusto ko rin i-share yung part ko kung paano kami kumikita, somehow paano namin nadidiskartehan yung mga bagay. Kasi, syempre, pag wala ng trabaho, wala ka ng income nun. Hindi mo na alam kung ano mangyayari. Sa amin, ito yung diskarte na naisip namin, mag-small business, kahit papano mayroon pa rin income. So, yan, ipapakita namin sa inyo, i-share namin sa inyo paano namin siya didiskartehan. Comment down below kung ano yung mga tanong nyo, kung gusto nyong itanong yung mga bagay na paano nagsimula, ganon. So, maybe we can share that one also. Bakit di pa kami umalis dito sa Dubai? Hindi kasi yun eh. Para kaming idudubayit namin talaga yung parang hindi kami susuko eh. Kasi parang pag umalis ka parang sumuko ka na lang eh. So habang nandito pa, may opportunity pa, i-grab na lang yung mga opportunities. Alam mo yun. At saka, compare naman sa maganda yung opportunity dito kasi alam na 7 years na ako dito. 4 years ka na dito, love, no? 4 years. So, ano ba yun? Naobserbahan namin yung market kung paano magbo-boom yung isang diskarte. Alam mo yon, sa Pinas, hindi kami nagka-business. Pero dito, makakapagtayo kami ng small business. So, nung nasa Pinas ako, sa Santa Maria, Bulacan, nagbi-business kami din doon, maliit na tiyangge-tiyangge. Pero kasi, alam mo yun, pagod na pagod ka pero minsan zero talaga. Like literal. Hindi naman sa pero yun talaga yung reality. Minsan umuulan pa. Tapos pag umulan, accepted mo na yun na yung pagod, dugot, pawis mo, wala na. Isang iglap. Tapos dito, although nawala kami sa trabaho, parang yung nagpupush sa amin yung natakot ka, at saka nalungkot, nag-worried. Minsan, positive din yun in a sense na magpupursige ka, mapupush mo yung sarili mo, hindi ka tatamarin. Alam mo yun, nag-aalala ka lagi. Minsan may positive side din nun, yung ganon. Kasi sobrang inaano mo yung sarili mo na, okay, hindi mo, pag may trabaho ka, pag nasa trabaho ka, parang feel secure ka and you're not thinking about things, or sometimes hindi ka makakapag-isip. Tulad ko, hindi ako nag-iisip ng ahead in the future kasi parang okay, secure ako, nasa comfort zone na ako, nasa trabaho ko. Pero yung parang gano'n, unexpectedly nawala ako sa trabaho. Sobrang nakakatakot. Pero gano'n, wag susuko. Hindi pa naman kami nagsasucess dito talaga, pero yung alam mo yun, kumikita pa rin kami. May kinikita. So, alam mo na sa sarili mo na may income. Why not na 100 full percent mo? Pero, ganun talaga. Minsan, pinupush mo talaga yung isang bagay pag takot ka at wala ka sa comfort zone mo. Minsan, pag nasa comfort zone ka talaga, hindi mo may discover yung mga skill set, yung eagerness mo. Ngayon ko lang na-realize na hindi ako tamad pala actually. Tamad ka! Sa mga linisin. Tamad ako sa paglilinis, pero yung dahil sa nangyari sa akin na wala ako sa comfort zone ko, babangon ako lagi para, kailangan ko gumawa ng mga bagay na pwede kong maibenta, ganon. Yun pala talaga yung sinasabi nila na get out from your comfort zone para madiscover mo yung isang bagay. Ayan guys, so ngayon ipapakita ko na sa inyo yung pagpa-prepare namin ng mga product, yung mga pagpa-prepare natin. Makikita nyo yung mga ibang mga gamit namin, yung mga ititinda namin na sana mabenta natin. So ayan guys, ito yung
munting working station ko. So may ilaw tayo dito para makita natin na maayos. Ngayon, ito yung mga 3D print natin. Tapos pipinturahan ko lang siya. Kasi mas maganda yung quality or mas mas detailed pag pintura. Kasi sa 3D print pag masyadong maliit na siya, hindi na maano yung details. Hindi na ma-print na maayos. So ngayon, lalagyan natin yan ng black. I think kilala nyo na to si Chikawa. So papakita ko sa inyo pag natapos ko siya, okay? First, lalagyan natin siya ng mata. Yung shining. Nalagyan ko na siya kagabi ng black. Tapos ngayon, lalagyan na lang natin siya ng white part pang shine. So ganito lang guys yung ginagawa namin pag may upcoming event. Todo preparation. Medyo tumigas yung ano. Wait lang guys. Yung ink natin. Yan. Yan guys. Mamaya, pakita ko sa inyo yung fully, yung finish niya. So, after that, lalagyan ko ng pula. Kasi, kung kilala niyo yung cute character na si Chikawa, I think sa iba sa inyo, alam niyo yun. Sa ibang mga community or kung sino man nanonood na mahilig na Chikawa, ito yung paggagawa ko. So, ayan. Tapos na natin siya. Ayan. Pintura lang natin. So, yan. Ilalagay natin siya sa clicker. So, yun yung, I think napanood nyo yung mga clicker sa mga TikTok or something. Sikat na sikat siya yun eh. So, yan. Ilalagay natin siya dyan. So, after that, meron naman na tayong natapos. So, ayan guys, yung mga natapos ko nung nakaraan. So, Chikawa din yan. Chikawa. Then, Miffy. Kung kilala nyo si Miffy. Comment down below kung makilala nyo yan. Yun yung cat. Si Garfield actually yan. Pero, cute-cute lang. Chibi na Garfield. Sa Pokemon. Anong pangalan ng character na to sa Pokemon Lab? Yan. Yung Pokemon character, Ditto. So, yan, si Ditto. So, yan guys, ganun kami mag-prepare ng production. So, imagine mo yun, minsan 100 na peraso. So, todo talaga. Pero, hindi ka tatama rin gawa nung pag hindi mo ginawa, wala kang mabebenta. So, abangan nyo na lang yung upcoming events para makita nyo kung paano natin siya ititinda. Okay? So, yun naman yung next challenge natin. Paano natin siya maitinda. So, as of the moment, yun na muna. So, mamaya kasi lalabas kami. Okay? Ganun yung production. So, marami pa tayong ipapakita ng mga production procedure para din magkaroon kayo ng idea kung gusto nyo din mag-start ng small businesses, kung wala pa kayong idea kung ano ba sisimulan na business. So, maybe you can ask us sa comment na lang kayo sa video natin para baka pwede namin masagot pag alam namin yung sagot. Or else, ChatGPT na lang natin yan. Pwede rin gano'n. So, yun. Mamaya lalabas kami. So, at least naipakita ko sa inyo yung production. Okay? So, yeah. See you on the other side. Okay guys, so yun, napakita ko na sa inyo yung production. So ngayon lalabas kami kasi na-realize namin na after all this time na wala kaming trabaho, na-realize namin wala pala kaming damit. Kasi alam nyo kasi guys, pag nasa trabaho ka kasi, ako 7 years na, ikaw 4 years. 4 years. So we have uniform. So most of the time, every single day, except yung day off, naka-uniform ka lagi. So hindi mo marirealize na wala ka na palang mga damit, no? May mga damit kami pero yung mga luma, yun eh. So ngayon, kasi may upcoming event. So nakita namin, wala talaga kaming damit ngayon lang. Tsaka paulit-ulit. Paulit-ulit. Yeah, once. Alam niyo kung paano niyo masasabing paulit-ulit yung damit niya. Lalo na siya. Kasi, etong damit niya na to guys. Ito, nasuot ka na naman. Sinuot niya na naman. Paborito akong damit pero minsan sa paborito ako paulit-ulit. Wala naman masama pero lang kasi yun talaga kailangan ng bumili ng extra damit. Reward lang Right? ng unti yung sarili. Yes. Lalo na ngayon may event. So yun. So abangan Pero natin yung event din. nakabili na siya. Nakabili na ako ng 3. Pero yung 3 ba? Oo. Yung isa hindi masyado pero okay lang. Ha? Hindi, mali yung size. Mali yung size. So, yun. Saan tayo pupunta ngayon? So, pupunta muna kami sa mall. Saang mall? Mall of Emirates. So, Mall of Emirates. So, let's go.
Okay guys, ayan, dumating na tayo sa Mall of Emirates at ngayon maghahunting tayo doon ng mga promo na yung mga naka-sale kasi laging naka-sale minsan dito eh, mga offer na damit. So ngayon hanap na lang tayo ng parking. Alright guys, nandito kami sa loob ng Mall of Emirates and pumasok kami sa Bershka kasi minsan sa Bershka meron siyang sale offer. Minsan nasa sorte namin dito 30 dirham, grabe. Minsan doon sa corner. Diba? So parang wala kasi biglang talikod na kami agad. Wala nga sale ngayon guys. Wag kang bibili pag walang sale. Unless mayaman ka. Pero kasi kami, na-experience namin, pag bumili ka, tapos yung binili mo, makikita mo, naka-sale. Binili mo siya ng 100, pero minsan 40 dirham, 30 dirham. Grabe, nakakapanghinayang. So, nakakasanay talaga. So, doon kami sa kabila. Guys, sa Pull&Bear naman tayo. Lagi kami pumupunta sa pinakadulo talaga. Kasi doon nila nilalagay yung sale eh. Let's see. Mukhang walang Uy, ayun. Ayun lang, may 80%. Ayan yung mga prices. Tignan mo, minsan 13 ang price. Kaya sobrang nakapanghinayang pag bumili ka ng walang sale. So, kaso nga lang, kailangan mo nga lang pumili. Pili ko walang maganda. Yan guys, napilian na ata guys. So, on to the next one. Mag-ukay-ukay na lang tayo? Sa ukay-ukay? Gusto ko pa sa ukay-ukay. Okay na lang. May oras pa. Guys, mas gusto ko pa sa ukay-ukay kaysa dito. Parang hindi talaga ako pang ganito. Okay, guys, walang naka-sale. Walang super sale. So, doon na lang kami sa ukay-ukay. Okay? See you na lang. Okay guys, naisipan namin pumasok muna sa Virgin Megastore. Nakita namin yung mga hinahanap ko. Grabe ang mura niya dito. So guys, sa Creative Minds, sobrang mahal nito, 100 plus. Sabi ko sa'yo, Lab, Oo nga. Grabe. Ayan guys, Lab, magagamit ko yan. Ang ganda ng brand na to. Sobrang reliable. At saka hindi siya nagbe-bleeding. Ito, color na to. I think yung color na to, super fine ba to? Oo nga, yun. So ito nga yun. Sa Borders kaya tayo Pastel pumunta. siya. Sa Borders Pastel. kaya tayo pumunta. Pupunta muna kami sa Borders. Yun talaga yung mga stationery at mga bookstore, di ba? So kung wala, dito kami pupunta. Tignan mo yung Sharpie nila, Kana, full set. 95. Samantalang binili ko to, isang ganito, 25 doon sa binili namin. Grabe. Tignan nyo guys. Pag hindi ka talaga matyaga mag-sinop-sinop ng mga bilihin, ang mamahal lang makukuha mo. 25 isa. Pero dito, 95, ilang peraso na? 10, 11, 12, 13, 14 pieces. 95. Compared doon sa isa na 25 isa, grabe yun. Okay guys, hanap pa kami. Primark. Ayan guys, transfer muna kami sa Primark. Hindi dyan yung mga naka-sale. Baka doon. Dito naman guys, sobrang mura lang, mura din dito. Sure ka? Okay ba yung hinahanap mo nga? Pang Sara. Pang Sara yung hinahanap mo. Border. Sa Border kami. Borders. Titingin kami ng acrylic marker. Gagamitin namin sa production. Butter. Maganda yung niya talaga. Hindi siya sobrang soft. Quality talaga. Ay, grabe, ang ganda dito. No way, pati ito. Joke lang. Ito pinanagusto ko. No, you can't. You may not. Squishy guys. Sobrang sikat ngayon yung squishy. Parang gusto kong kainin. So, ganun din dito. Ay, ito yung gusto ko, may sand. Nagulat ako. Pisilin mo.
Wala ko, sira na eh. Nandito na kami sa border pero doon kami na-stuck sa squishy. Hinahanap ko yung Posca na acrylic. Hindi ko mahanap. So yun yung mga Faber-Castell na lang. Pero magkano to? 38, mura. Yan nga yun eh. Pero saan? Posca? Ay, hindi ko alam kung ano to. Hindi ko alam yun. Hindi ko kilala. So anong plano mo? Baka hindi nila brand yan. Hindi nila binibili. Sharpie yan. Mabilis lang ata. Pero doon sa mahal na mahal yan. Mas mura doon nga sa Okay, medyo wala kang mahanap mga ballpen na to eh. Yung kanina nakikita namin sa Virgin. So may Faber-Castell pero hindi ko pa alam. Na-try ko yan sa mga pencils. Yung charcoal pencils. Charcoal pencil. Na-try ko yun doon. So, dito hindi. Sa mga acrylic, yung sa mga marker part, hindi ko na-try. So, hindi ko alam kung mag-work siya. Kaya ako mag-spend na pera. Kaya maging smart mag-spend, lalo na ngayon. Walang trabaho. Kailangan ko din ng color. Pero magkano to? Ito may nahanap na yun. Mukhang maganda to. Kabayan ka po? 23, opo. Mukhang hindi. 23 po. Yung dalawa, 23. Tapos yung color, 58. oh. Ikaw bahala ka nung gusto mong color. Yung prime color. Ayan yung mga colors. Yan, ito ata, as Indian prime. Pero tingnan mo kung anong mo. Prime din ba yan? Ito, at least may red. Magagamit mo ba siya? Paano yung Chikawa? Par Chikawa. Hindi, sobrang late na yan. Ito, nandito na lahat eh. Yung prime colors eh. Oil, pastel, shake, and paint. Ito na yun. So yan yun. Ito na lang palitan mo. Alright. So, mag-go kami dito. Buti na lang Ano po siya? Oil-based ba siya or water-based? Ano siya? Hindi ko sure eh. Paint on multi-surfaces. Hindi yung... Acrylic marker talaga siya. Hindi, yung water-based kasi yun yung naglilik. Okay. Ay, iba kasi siya, hindi siya, English. Ibang Pag lingua. oil-based, mas okay? Oo, controlled. Yung tubig niya may oil. Yung water kasi, yun yung nagsisip through sa model. Chine-check namin guys kung kung oil-based ba siya. Doon lang magkakatalo. Pag sinabi niyang oil-based, tinatanong niya si Bathala. Water-based siya. Water-based? Yeah. Pero dahil water-based siya, mas safe na patuyuin. Yan, advantage niya. Water-based acrylic paint. Hindi siya oil-based. What do you think? Sabi mo itong brand ba to, mabilis siya makontrol. Hindi siya nag-bleeding. Okay guys, ito, nahanap namin siya. Pero nasa cash counter pala. Nasa cash counter pala siya. So, yun. Magkano yung tag-isa? Yan yun. Pero may kamahalan kasi bundle. Pero mayroon naman kami nakitang hindi siya bundle. Tag-isahan. Okay guys, sa Center Point naman kami. Kasi ito talaga yung mga super affordable. Ang ganda din dito. Affordable yung mga nila, damit. Affordable, tas mura. Affordable, mura pa. Ngayon mo lang na-realize. Ngayon ko lang na-realize. Akala ko nga, nagjo-joke ka eh. Affordable. Mura pa. Saan ka pa? Saan ka pa? Papatawa ba tayo or Sobrang naman yung nangyari sa kanila. Parang naging Zara. Wala na silang mga promo ngayon lang. Alright guys, so tapos na kami maghanap ng damit. Pero wala kaming nahanap. Ang nahanap namin ay, nahanap natin, lab? So, ang nahanap namin is yung acrylic marker. Yan na lang yung nabili namin. Gawa nung wala kaming nahanap na murang damit at magandang damit. Tapos, ito kasi, kung nakita nyo yung pagpa-production, kailangan namin yung ganito. So, ang mura niya doon sa border compare sa isang pinupuntahan namin na ang mahal. So, yun. Kahit papaano, worth it pa rin yung paglabas. Anyway guys, dito na namin tatapusin yung vlog natin. And yun, ang masabi ko lang, porsigin natin to. At maraming salamat sa panonood. Abangan nyo na lang, malapit na yung event sa Abu Dhabi. So mapapakita na namin sa inyo yung from the beginning, yung setup, to pag-setup ng booth, pag-design, then pagtitinda. See you na lang sa next na vlog natin. So, kita-kits tayo. Salamat ulit. At
magandang gabi kung nasaan ka man. Kung umaga, magandang umaga kung nanonood ka ng umaga. So, yun. Okay. Bye guys. Assalamualaikum. See you on the next one.